mga katropa, alam niyo ba sa mundo ng mitolohiya, saan ka man tumingin, nandyan ang mga kwento ng digmaan, galit at karangalan. At sa likod ng bawat digmaan, may kwentong nagkukubli. Ano ang tunay na halaga ng galit at karangalan? Maligayang pagsubaybay sa Tropa Talks, ang podcast na naglalayong sumuri ng mga klasikal na akdang pampalitikan at tuklasin ang mga aral na dala nito sa ating mga buhay. Ako si Ishi Soriano at kasama ko ang aking mga tropa na sina Zian at Pat. Ako po si Zian. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo ng mga tula, kwento at epiko at suriin ang mga tema at tauhan na bumubuo sa mga ito. Sa episode na ito, tututok tayo sa epikong Iliad, isang epikong Griego na isinulat ni Homer noong ikalawang siglo BCE. Ako naman si Pat. At may mga kasama tayo mga espesyal na paunahin na tutulong sa atin na mas maunawaan ang mga tema at aral ng epikong ito. Bago tayo pumasok sa mas malalim na pagsusuri, Ishi, ano nga ba ang Iliad? At ano nga ba ang mga nagtula kay Homer upang isulat? Ang Iliad ay isang epikong tula na naglalarawan sa mga kaganapan sa loob ng 10 taong digmaan sa pagitan ng mga Griego at Trojan. Pero hindi lamang ito tungkol sa labanan. Puno ito ng tema ng pag-ibig, karangalan, galit, kapalaran at mga aral ng buhay. Ang mga kwento ng digmaan at tauhan ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang panahon, kundi nag-aalok din ng mga tanong na mahalaga sa ating kasulukuyan. Bago tayo magpatuloy, bigyan din muna natin yung mga pangunahing tema at kwento ng Iliad. Tanungin natin ang ating panauhin na si Erica. Ano ang pangunahing mensahe na nakikita mo sa kwento? Una, ang tema ng galit ni Achilles ay nagpapakita ng malalim na epekto ng emosyon sa ating mga desisyon. Pangalawa, ang pagkakaiba ni Hector at Achilles ay nag-aalok ng dalawang pananaw sa digmaan, ang personal na laban at ang responsibilidad sa bayan. Salamat, Erica! Nais ko muna magbahagi ng isang personal na karanasan. Naalala ko nang makatagpo ako ng hindi pagkakaintindi sa isang kaibigan. Parang si Achilles at Agamemnon. Nagalit ako at nagdesisyon na huwag makipag-usap. Pero sa huli, ang galit na iyon ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng aming pagkaibigan. Tama ka dyan, Pat. Ang mga aral mula sa Iliad ay tila sumasalamin sa mga karanasan natin sa tunay na buhay. Ang kwento ni Achilles ay isang paalala na ang galit ay maaaring maging sanhi ng mas malalim na sakit, hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa kanyang bayan. Ngayon, pakinggan natin ang mga pananaw ng iba pa nating mga panauhin. Ano kaya sa tingin niyo ang mga mensahe na nakikita niyo sa kwento na maaari nating iugnay sa ating buhay ngayon? Ikaw muna, Justin. Ang Iliad ay hindi lamang isang kwentong magdigmaan. Ito rin ay isang pagninilay sa moral ng dilemas na kinakaharap ng bawat tauhan. At mahalaga ring isaalang-alang ang konteksto ng kultura sa likod ng kwento. Ang mga ideya ng karangalan at reputasyon ay patuloy na may impluwensya sa ating lipunan. Mahalaga rin ang tema ng pagkakaisa at pagkakaibigan, lalo na sa mga tauhan tulad ni Patroclus na nagbigay inspirasyon kay Achilles na muling lumaban. Alright! Salamat sa inyo mga pagbabahagi, Justin, Terdy at Margaret. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga implikasyon sa totoong buhay ng mga aral sa Iliad. Para sa iyo, JC, paano natin maiangkop ang mga ito sa ating kasalukuyang sitwasyon? Ang mga tema ng galit at pagpapatawad ay may malaking implikasyon sa relasyon ng ating pamilya at komunidad. Mahalaga ang pag-unawa sa kahinatnan ng ating mga aksyon sa ating buhay. Madalas tayo natutokso na magalit at maghiganti, ngunit ang Iliad ay nagpapakita ng mga negatibong epekto nito. Tama! Sa mga hidwaan, dapat tayo maging handa na makinig at maunawaan sa pananaw ng iba, gaya ng ipinakita sa mga tauhan ng Iliad. Gusto ko lamang din ipaalala na ang Iliad ay nagbibigay diin din sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa sarili. Ang pagtitiwala sa sarili ay maaaring maging susi sa pagtagumpay sa mga hamon. Tama ka, Ishi! Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay mahalaga, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang kapalaran ay tila hindi pabor. Sadyang ang epikong Iliad ay makabuluhan at kapupulutan ng aral. Ano naman kaya ang papel ng pag-ibig sa Iliad?
Ano ang mga pangunahing anyo ng pag-ibig na masasalamin sa kwento? Simulan natin sa pag-ibig sa pagitan ni Achilles at Patroclus. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ito ay puno ng sakripisyo at pag-unawa. Tama, ang pagkamatay ni Patroclus ang nagbigay diin sa pag-ibig ni Achilles. Pinakita nito ang kanyang tunay na damdamin sa pamamagitan ng galit at pagiganti para sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang romantikong pag-ibig. Ano ang papel ni Helen sa kwento? Si Helen, na kilala bilang pinakamagandang babae sa mundo, ay naging sanhi ng digmaang Trojan. Ang kanyang pag-ibig kay Paris at ang pag-alis niya sa kanyang asawa, si Menelaus, ay nagpasimula ng hidwaan. Isang mahalagang aspekto ng pag-ibig sa Iliad ay ang koneksyon nito sa digmaan. Paano nga ba ito nag-uugnay? Ang digmaan ay nagiging sanhi ng pag-ibig, nagiging sanhi ng sakit at pagdurusa. Ngunit sa kabila ng digmaan, ang pag-ibig ay nagbibigay ng pag-asa at dahilan para sa mga tauhan na ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mundong puno ng abala, madalas nating nakakaligtaan ng ating kalusugang pang-isip. Pero ano nga ba ang mental health? Ang mental health ay ang estado ng ating kaisipan, emosyon at pag-uugali. Mahalaga ito dahil ito ang bumubuo sa ating kabuoang kalusugan at kaligayahan. Sa Pilipinas, may batas na naglalayong protektahan ng ating mental health. Ang Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act. Isinusulong nito ang mental health at kaayusan sa ating mga komunidad. May karapatan ng lahat, kasama na ang mga may kondisyon sa mental health, na tratuhin ng may respeto at dignidad. Dapat tayong magkaroon ng akses sa mga serbisyo at suporta para sa ating mental health. Sa kabila ng mga pagsisikap, narito pa rin ang stigma, pero maaari tayong magbago. Sa pamamagitan ng empatiya, kabaitan at suporta, maaari tayong magtakda ng magandang halimbawa sa iba. Huwag matakot humingi ng tulong. Ang bawat hakbang patungo sa pag-unawa at pag-aalaga sa ating mental health ay mahalaga. Samahan kami sa advokasiyang ito. Magtulungan tayo para sa mas malusog na kaisipan at mas masayang komunidad. Ang iyong kalusugan sa isip ay mahalaga. Huwag mag-utubiling makipag-ugnayan. Kung ikaw o may kakilala na nangangailangan ng suporta, narito ang mga numero ng mga serbisyo para sa mental health. Ang mga tao sa likod ng mga numerong ito ay handang makinig at tumulong. Sa bawat hakbang patungo sa mas malusog na kaisipan, mahalaga ang ating suporta sa isa't isa. Alagaan ang iyong mental health. Mahalaga ka. Mahalagang bahagi ka ng ating komunidad. Alright, at nagbabalik na nga. Para sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, pag-usapan natin ang mga pangunahing tauhan. Ano ang masasabi mo tungkol kay Achilles, Andre? Si Achilles ay simbolo ng lakas at galit, ang pinakamagaling na mandirigma ng mga Griego. Ngunit, ang kanyang galit at pagmamalaki ay nagdudulot ng trahedya dahil sa kanyang pag-atras mula sa laban. Ito ang naging sanhi ng mas malawak na problema para sa mga Griego. Ano naman ang masasabi mo, Erica, sa isa pang tauhan na si Hector? Si Hector ang tunay na bayani ng Troy, at ang kanyang mga desisyon ay naglalaman ng mga aral sa dangal at katapangan. Siya ang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa Troy, kundi para sa kanyang bayan. Tama kayo dyan, Andre at Erica. Ang bawat karakter sa akdang ito ay may kanya-kanyang katangian, kwento at pagkakakilanlan. Ilan lamang sila sa mga karakter katulad ni Agamemnon, Helen, Patroclus at Priam na nagbigay buhay sa akdang ito upang makabuo ng isang makabuluhang mitolohiya. Paano mo na masusuri ang estilo at estruktura ng Iliad, Justin? Ano ang mga natatanging aspeto nito? Ang estilo ni Homer ay masinig at puno ng mga talinghaga. Ang mga paglalarawan sa mga tauhan ay nagbibigay diin sa mga kanilang katangian. Halimbawa, ang tao kay Achilles bilang swift-footed ay nagpapakita ng kanyang bilis at kakayahan sa laban. Ang ekstruktura ng kwento ay tuwid, ngunit may mga pagbabalik tanaw na nagpapayaman sa kabuuang nilalaman ng mga pangyayari. Oo, tama ka, Justin. Dahil sa pagpapahayag ng mga pagbabalik tanaw ng mga pangyayari,
ay natutulungan tayong maunawaan ang mga saloobin ng mga tauhan. Sa tingin mo, 30, sa ating panahon, bakit mahalaga ang Iliad? Paano natin maiaangkop ang mga isyu sa ngayon? Ang mga tema ng digmaan at pagkamatay ay patuloy na umiiral. Ang Iliad ay nagsisilbing paalala ng mga desisyon natin ay may malalim na epekto sa iba. At ang mga tauhan ay nagiging simbolo ng mga lider sa ating lipunan. Nakikita natin ang kanilang mga karakter sa mga tao sa paligid natin. Sang-ayon ako sa iyo, 30, ang mga tema ng galit, karangalan at pakikidigma ay patuloy na umiiral sa ating lipunan. Ang mga aral mula sa Iliad ay maaaring iugnay sa mga modernong isyu tulad ng mga digmaan, politika at personal na relasyon. Ang mga karakter na ipinakita ni Homer ay mga tauhan na maaari nating makilala sa ating araw-araw na buhay. Mga leader na nag-aaway, mga kaibigan na nagkakaroon ng hidwaan, at mga tao na nahaharap sa kanilang sariling mga hamon. Mahalaga ring talakayin natin ang mga ugnayan ng mga tauhan. Ang relasyon ni Priam kay Hector ay isang magandang halimbawa ng pagmamahal ng isang magulang. Ang kanyang pagbisita kay Achilles upang humingi ng katawan ni Hector ay naglalarawan ng labis na pagdurusa at pag-asa sa kabila ng digmaan. Ngunit, paano nga ba ito nakakaepekto sa ating pag-uunawaan sa mitolohiya at sa ating sariling buhay? Ang Iliad ay nagtuturo sa atin tungkol sa emosyon ng tao, tulad ng galit, pag-ibig at pagkatalo. Madalas tayo nakakaranas ng mga ganitong damdamin sa ating buhay. Ang mga aral na makukuha natin dito ay hindi maglalaho at ang mitolohiya nito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao hanggang sa ngayon. Papasok na si Pogi, 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 magdadagi na si Pogi, 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 sobrang angas ng ni Pogi, 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 Japanese lagi Pogi, 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 yes sir. Sobrang fresh, sobrang angas, bumabali ng leeg. Ay, pinapatawag ka ni Sir! Yak, yung grades mo puro bags. Hindi ka nag-graduate. Gagawin mo na nito. Gusto ko na magpamatay na lang. Andre, huwag na pamatay. Huwag na pamatay. Kung pamatay ka na, wala kang silbi sa mundo na to. Narito tayo sa huling bahagi ng ating espesyal na episode tungkol sa Iliad ni Homer. Ating talakayin ang mga moral na prinsipyo na maaari nating makuha mula sa kwento. Ikaw na ang mauna, Ishi. Base sa akda, ang napulot kong moral na prinsipyo dito ay ang epekto ng pagtatanim ng galit at kahalagahan ng pagsisisi. Ang galit ni Achilles ay nagdulot ng malawakang pinsala hindi lamang sa kanyang mga kaaway, kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga desisyon bugso ng kanyang galit ay nagdulot ng pagkamatay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Patroclus na nagbigay sa kanya ng matinding pagsisisi. Ipinapakita ng kwento na ang labis na galit ay maaaring magdulot ng kapahamakan at ang pagtanggap sa mga pagkakamali ay mahalaga upang makamit ang tunay na kapayapaan at pagkakasundo. Ang nakikita kong solusyon dito ay narapat lamang na matuto tayo magpatawad at magpakumbaba. Ang pagtanggap sa mga pagkakamali at pag-unawa sa mga epekto ng galit ay mahiwaga upang maiwasan ang mas malawak na pinsala. Maaari magsimula ito sa pamamagitan ng pagdinilay-nilay sa mga emosyon na nagbibigay daan sa bawat individual na malaman ang tunay na dahilan ng kanilang galit. Oo nga no, Ishi. May punto ka nga. Ako naman, nakita ko ang kawalan ng respeto sa karapatan at dignidad ng tao, lalo na sa kababaihan. Sa akdang Iliad, makikita natin ang panlipunang problema ng kawalan ng respeto sa karapatan ng kababaihan. Si Helen ay dinukot ni Paris, at si Briseis naman ay inagaw na parang pag-aari lamang. Dapat, kilalanin natin ang dignidad ng bawat tao, at ituguyod ang pagkapantay-pantay sa pamamagitan ng edukasyon at paggalang sa kanilaan at paniniwala. May papakita natin na ang lahat ay may pantay na halaga. Naipakita din dito ang pagsasakripisyo para sa iba at pag-unawa sa epekto ng digmaan. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na bayani ay handa magsakripisyo para sa kanilang mga kaibigan at bayan.
tulad ng ginawa ni Hector para sa Troy. Ang mga epekto ng digmaan sa tao at lipunan ay nagpapatunay at nagtuturo ng mga aral tungkol sa pagkawasak na dulot ng laitan. Iminungkahi na maging handa na tumulong at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, lalo na sa mga mahal sa buhay. Dahil sa pagsasakripisyo ay paglalalim ng ugnayan at nagdadala ng tunay na halaga sa buhay. At ugaliin magsikap para sa kapayapaan at lutasin ang mga alitan sa payapaang paraan. Ang digmaan ay nagdadala ng pagdurusa, ang kapayapaan ay mas mainam sa lahat. Tanungin naman natin ang ating mga tropa. Anong mga moral na prinsipyo ang napulot ninyo sa Akdang Iliad? Ipinakita din dito ang aral ng pagtanggap sa kapalaran. Sa Iliad, maraming tauhan ang nagtanong kung sila ba ay may kontrol sa kanilang tadhana. Ipinakita na kahit gaano pa man kalakas ang kanilang determinasyon, may mga pangyayaring nakatakdang mangyari. Ito ay nagtuturo sa atin na minsan na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mahalaga ay kung paano natin ito hinaharap at ang mga desisyon natin sa kabila ng mga pagsubok. Para sa akin, ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan, ang ugnayan ni Achilles at Patroclus, ay nagpapakita ng lalim ng pagkakaibigan at mga epekto ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Dapat napanatilihin ang mga ugnayang pamahalaga at ipakita ang suporta sa kaibigan dahil ang tunay na pagkakaibigan ay nagbibigay ng lakas sa panahon ng pagsubok. Ito ay pagpapatunay na ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay ng lakas sa isa't isa sa panahon ng krisis. Ang prinsipyo ng pagmamahal at katapatan sa pamilya. Sa kabila ng panganib ng digmaan, pinili ni Hector na makipag-usap sa kanyang asawa upang ipakita ang kanyang pagmamalasakit at responsibilidad bilang isang asawa at ama. Ipinapakita nito ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at suporta ng pamilya, na nagsisilbing inspirasyon sa mga tauhan. Mahalaga ang paglalaan ng oras upang makipag-usap at makinig sa mga damdamin at alalahanin ng bawat isa, na nagpapalalim ng ugnayan at nagtataas ng antas ng pagtitiwala. Binigyan din sa akda ang pagkakaugnay ng buhay at kamatayan. At ang laban ay nagdudulot ng tagumpay para sa ilan. Ngunit nagdadala rin ng kamatayan sa iba, katulad ng naranasan ng mga tauhan sa akda. Ang mga desisyon na ginagawa ng mga bayani ay may direktang epekto sa kanilang kapalaran at sa kapalaran ng iba. Dapat nating alalahanin na laging tanggapin ang katotohanan na ang buhay ay may palaging kasama pagsubok at tagumpay. Sa halip na labanan ng kalungkutan, yakapin ito bilang bahagi ng ating karanasan. Hindi lang positibong prinsipyo ang pinakita sa akda. Meron din negatibo, ang pagiging makasarili ng isang pinuno. Sa akdang ito ay sinalaysay na dinukot si Paris si Helen dahil sa pansariling pagnanasa. At ito ang naging dahilan ng isang mahabang digmaan. Dapat magpakita ng malasakit at pananagutan ang isang pinuno sa pamamagitan ng makatarangan at maingat na nagpapasya, pakikinig sa payo ng iba, at pag-iiwas sa mga personal na kapritso. Sa ganitong paraan, unahin nila ang kapakanan ng bayan kaysa sa sariling kagustuhan. Sigurado akong sang-ayon kayong lahat na ang kasikiman ng namumuno ay hindi nagdudulot ng mabuti sa sambayanan, katulad ng nagaganap sa kasalukuyang panahon. Isa sa mga mahalagang moral na prinsipyo na natutunan ko ay ang pagpapahalaga sa karangalan at katapatan. Tulad ng ginawa ni Hector Achilles, ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa sariling karangalan ay nagtutulak sa mga bayani na gumawa ng sakripisyo at makipaglaban sa kabila ng panganib. Ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanilang pamilya at bayan, na naglalarawan ng kanilang katapatan sa mga prinsipyo. Mahalaga ang pagtuturo ng mga halaga ng integridad at katapatan sa kabataan upang maunawaan nila ang tunay na karangalan ay hindi nakasalalay sa tagumpay, sa digmaan, kundi sa pagkakaroon ng integridad, paggalang, pagkilala sa kapwa at pagmamahal sa pamilya. Sa kabuuan, ang Iliad ay hindi lamang kwento ng digmaan,
kundi isang malalim na pagninilay tungkol sa pagkatao, mga desisyon, at mga halaga ng ugnayan. Ang mga tauhan tulad nila Achilles, Hector at Priam ay kumakatawan sa iba't ibang aspekto ng pagkatao at moral dilemmas. At bago tayo magtapos, gusto namin pasalamatan ang lahat ng sumali sa ating talakayan. Ang inyong mga pananaw ay tunay na nagpayaman sa ating usapan. Huwag kalimutan na tumangkilik at mag-iwan ng inyong mga komento. Ibahagi ang episode na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At para sa karagdagang talakayan, bisitahin ang aming social media at Tropa Talks. Hanggang sa susunod na episode! At sa muli, magandang araw sa lahat. Patuloy natin pagnilayan ng mga kwento ng ating nakaraan at ang mga aral na dala nito. Salamat sa pakikinig mga ka-Tropa Talks. Nice G!